pataasan to ng Kabinti. Kailangan natin tumami ng gusto. Kaya natin kung hanggang saan tayo. Shoutout po sa mga tropa, sa mga pulis. Laguna. Dito guys, nagsimula na akong kumalas sa mga grupo ng tumatakbo. Dito habang tumatakbo ako, nakikita ko, nakaalala yung mga marshal ng Clanmania, organizer ng patakbo. Sa part na ito, papunta na kami ng area ng Pagsanhan. Galing dun sa start sa Lumban. Habang tumatakbo ako, pinapakaramdaman ko yung katawan ko. Pinapakaramdaman ko yung sarili ko kung kaya ko pang magdagdag ng pace. Gusto ko kasi makahabol dun sa nasa unahan. Dito sa part na ito, meron akong nararamdaman na parang may humahabol sa akin. Naghihintay ako ng lumagpasa sa akin. Nag-maintain ako ng pacing, kaso hindi niya ako nilagpasan. Bala ko din sana makipacing. Nandito na ako sa may area ng Pagsanhan at kung di ako nagkakamali, ito yata yung munisipyo nila. Papasok na ito ng Kabinti area. Medyo malakas yung hangin at sobrang lamig. Sobrang lamig din ng pawis ko. Gaganahan ka talagang tumakbo. Guys, umakyat na tayo ng Kabinti. Pataasan to ng Kabinti. Dito na mag-uumpisa yung matinding uphill. Kaya natin kung hanggang saan tayo. Kilometer 3.4 pace 425. May kasabay tayo marshal. Ayun, nakamotor. Ay, ang dilim dito. Napakadilim. Buti na lang nanggala ako ng headlight. Kanina ko pa tinatakbo tong patasa to. Kailangan natin tumami ng gusto kasi matidig. Masasagi tayo kapag nandun sa kalsada. Dito tayo sa bangketa. Ang dilim. Sa part na ito, wala na akong nararamdaman na may humahabol sa akin sa likod. Parang nag-iisa na lang akong tumatakbo. Sinasabi ko ito dahil ni minsan sa mga takbo ko, hindi ako tumitingin sa likod, hindi ako lumilingon sa likod. Talagang forward lang talagang iniisip ko, yung sa harapan ko. Ayun, may ilaw dito. Itong rutang tinatakbuhan ko, puro uphill ang karamihan dito. Tapos yung downhill niya, biglang baba. Tapos biglang taas, biglang uphill na mahaba. Nagtataka ako at kakayanan ko yung pacing na 4. Samantalang dati hirap na hirap ako. Na-realize ko, gawa ito siguro dun sa pagtitraining ko ng elevation gaining. Kaya nakakayanan ko yung ganitong pacing kahit na paakyat. Nasa 10 km na tayo guys. Oras 46 minutes. 47 minutes. Pasalungayan naman to.
Kung hindi ako nagkakamali, ito na yata yung sentro ng Kabinte. At napakaraming puno dito guys. At hanggang ngayon, naghahabol pa rin ako sa mga nauna sa akin. Wala pa akong naaabutang ni isa. Kuya, may nasa harapan? Oo. Ilan? Apat na. Ang lalim nun. Pataas naman to. Taas. Grabe naman yun. Ay, grabe. Ang lalim. Ay. Ay. Mari baba, baba. Baba. Guys, ito yung una kong fuel, nadala kong chocolate bar at nasa estimated ko 12 km na ata ito. Kuya, ano nasa harapan? Nasa harapan? Ay. Pagkatapos ito kuya, maginhawa na. Oo. Ito na lang. Layo tatlo. Ito guys, meron na akong naabutan na isa. Hindi ko alam kung siya ay pang third o pang fourth. Ang ginawa namin, nag-pacing kami dalawa. Nagtulungan kami ng pacing. Minsan nauuna siya, minsan nauuna ako. Kaso nga lang, napansin ko sa kanya, hindi siya nag-hydration. May nadadaanan kaming hydration, hindi siya umiinom ng tubig. Sobrang abil, hindi malalim. Mahaba. Grabe. Teka lang, mangalay na yung braso ko. Halimanag ng buwan, ano? Ang lamig dito. Ang sarap tumakbo. Yan ang maganda tumakbo sa probinsya. Ako, ang diskarte ko sa takbong ito, hindi ako nag-i-skip ng hydration. Kumukuha ako ng tubig. Bumabagal ako pag may nakita akong hydration at kumukuha ako sabay inom. Madalas akong dito, natitigakan yung nasa salinukan ng tubig kasi paakyat, umiinom ng tubig, ayun, edi matitigakan ka talaga. Pero tiniis ko yon, dire-diretso pa rin yung takbo ko kahit na medyo nahirapan ako doon. Ang lamig. Hindi mo na mamalayan na ang bilis ang takbo mo. Hindi mo na mamalayan yung pagod.
Kalaraya. Ito yung ano, Barangay Lumot ata to. Dalawa, niinggit na ako. Ay ba ito? Okay na sa akin, top 5. Sa part na ito, wala na ako nararamdaman na may tumatakbo sa likod ko. Ibig sabihin, yung dalawang nalagpasan ko, nagbagal na rin sila sa pagtakbo. Ang ginawa ko, nag-focus na lang ako sa pacing ko, nag-extra effort ako dahil naisipan kong i-beat yung PR ko sa 32 km. Nag-focus din ako sa running form ko para hindi man masayang yung energy ko kasi nakakaramdam na ako ng pagod. Nasa 20 km na tayo guys. Oras 1:38. Ito yung Kalaraya Lake. Kaso madilim pa, hindi niya masyado makita yung ganda ng Kalaraya. Guys, nasa 24.8 na tayo. Oras 2 hours and 3 minutes. Wala nang 10 kilometro. Ay, sa bakas 34 kilometer na sa akin. Oras natin 2:49. 100 meters. 50 meters. 34. Ay, Garibo. Wow, 34! Sir, congrats po. Ay, salamat. Wait lang sir ha, kung yung pangalan niyo po ha. 3431. 3. Sige, upo kayo sir. Ay. Oh my God. Pangalan niyo sir. 34. Nagalas banyo. Maraming salamat kayo sa pagsuporta at paniniwala sa akin. Mula nung nag-start ang takbo, isa kayo sa iniisip ko. Sa mga uphill at sa mga biglang downhill na parang kakalas yung tuhod ko, parang hindi ko kakayanin, kayo ang iniisip ko. Kailangan kong magpatuloy. Sa aking pamilya na always na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Nag-podium man ako o hindi, para sa inyong lahat itong takbong ito. Sana meron kayong natutunan. Maraming salamat din sa suporta ng Runmania family at nakatakbo ako dito. Keep on going guys and run safe.